Pagkatapos magluto ni Pingoy dito sa bahay, nagpunta yung mag-aama ko sa kabila. And birthday din kasi ng isang pinsan nila doon. So, supposedly, yung dalawang bata isasama nila Ate Ken dahil ang trip ng birthday celebrant is activity sa mall. So, naisip ko, may hirapan siya dahil ang likot po talaga ng mga anak ko. Kaya, for the sama nga tayo dito. Hindi ako invited. Pero sumama ako, nakakaloka. Hindi kasi aware si Pingoy na aalis naman pala. So, ang nangyari, wala silang dalang damit. Tumawag si Ate Ken sa akin. Sabi, ayos, palalamove ka ng mga damit ng mga bata, pantalon, rubber shoes, ganyan. So, sabi ko, sinong kasama ganyan-ganyan? Sabi ko, oh my God, may hirapan si Ate Ken dito. Dahil alam ko na yung galawan ng mga anak ko sa mall. Lalo na kapag may mga times hindi na pagbibigyan, iiyak, magtatantrum. So, kailangan, I have to be there. So, ayan, sama ang momshi niya. And shout out na rin sa isang kamomshi natin dyan na kilala niya ako. Tapos even yung anak niya na kilala daw si Pingoy. Hello sa inyo. Meron kami nadaanan na Pizza Italia. Maliit na stall siya ng pizza katabi ng carousel. Oh my God, yung tinry namin na pizza, napakasarap. Panipis lang siya. Pero iba talaga yung level, hindi siya yung mga usual pizza na nabibili natin sa mga famous na mga pizza brands. Ang plano ko talaga dapat kanina, pag aalis na mag-aama ko, maglilinis ako ng kwarto kasi isang linggo na, hindi pa ako nakapagwalit ng veggie. Tapos, gagawa ako ng ibang mga content, unboxing, ganyan. Pero nung tumawag si ate, kinaisip ko, baka hindi talaga kayanin yung mga bagets. At nagawa ko pa talagang magbit-bit na maliliit na stainless glass. Actually, shot glass yan na stainless. Sabi ko kasi, meron ditong alfresco area, yun sa outdoor area. Maganda kasi doon mag-picnic tapos inom-inom ng water or juice, ganyan. So si Freya nga pala ang birthday celebrant at ang trip niya talaga is mga activities dito. So for the go tayo dyan. Nagpunta rin pala kami dito sa may decathlon or decathlon ba to? Dahil nasa sports era na nga ang birthday celebrant and wala lang, tumingin-tingin lang kami dito. First time ko makapasok dito and alam mo ba, may iyakan pang naganap dahil bago ka makapasok dito sa decathlon. Wow! Kick it! Wow! Yay! But I miss you more. Yeah. Wow! So, ayun na nga. Kaya may tantrums moment itong mga anak ko. Kasi dalawang indoor playground yung napuntahan namin. And now is not the right time na pumunta doon dahil sasamahan nga natin ang birthday celebrant. Hindi para mag-indoor playground ng isang oras ang minimum. So, ang dami rin namin nalakad, napuntahan. Gabi na nito. At for dinner, dito kami napadpad sa Nonos. Dahil ito daw yung gusto ng birthday celebrant. So, pesto for me. Alam mo, at first, so na-serve yung pesto, parang, ay, ang konti. Pero, Diyos ko dahil, parang hindi na nga maubos-ubos. Dahil ang bigat niya sa tiyan. Happy birthday, Freya Imnida. After kumain ng dinner, may pa-cookies pa nga sa mga bagets ko si Ate Ken. Thank you so much, Ate Ken. Happy birthday, Freya. Thank you for having us. Kinabukasan na nga pala ito. And alam nyo ba, dahil ang dami talagang leftover food kahapon sa Nono. So, yung iba, sabi ni Ate Ken, dalhin na namin. So, ang pinadala nga namin, isa sa mga yun ay waffle. So, anyway, nag-prepare na rin pala ako dito ng apple and banana. So, kanina pala, pagkagising namin, dumiretso agad kami ng palengke. And then, bumili lang kami ng kakaunting stocks. Kasi, Sunday nito, and meron kaming bisitang pupunta kinabukasan, which is yung pinsan ko from Dubai. So, namalengke kami ng mga pwedeng ulamin, lutuin, para once na pagpumunta sila kinabukasan, at least, hindi na kami aalis para mamalengke, you know. Nung nasa palengke pala kami kanina, dumaan kami doon sa may lugawan, kumain na kami ng lugaw ni Pingoy, sa mga bagets, macaroni naman yung kinain nila. Tapos, pagka-uwi namin, pinapabalatan na sa akin ni Kowa yung nabili naming apple, gusto din daw niya ng banana. So, naisip ko, sige, gagawan ko kayo ng additional breakfast and gagawa na rin ako ng content kasi usually ganun lang din naman yung ginagawa ko kung ano yung kailangan kong gawin sa isang araw, kung maisisingit ko doon yung product na kailangan ko i-promote, why not? So dahil na-i-prepare ko na nga yung food ng mga bagets, why not gamitin ko na rin itong bago natanggap kong placemat kasi super duper cute niya dito sa table and chair ng mga anak ko, as in super duper kikay and pink na pink, diba? And alam mo ba, ang bilis din talaga gumalaw ni Pingoy kasi pagka uwi nga namin, nagkulay agad siya ng buho kasi bumili siya ng pangkulay sa pasita, sa palengke. Tapos nag-asikaso na agad siya ng uulamin namin for lunch, nagsaing na siya. So etong mga 2PE na to, ilang araw na siya dyan sa upuan na yan. Ngayon ko pa lang talaga siya nagawang asikasuhin, o diba? Nakapag-mall kahapon, pero yung 2PE, iniwan lang talaga dyan. So dahil medyo konti lang naman itong mga 2PE, hindi ko na binuksan yung TV dahil iniisip ko, kapag binuksan ko yan, may napanood akong K-drama at nagustuhan ko, hindi na ako magiging productive the whole day unless matapos ko na maaga yung pag-binge watch sa K-drama. For lunch nga pala, nagluto si Pingoy ng pork chop. Oh my God, pork chop plus sinabawang tahong
Ang sarap nitong combo na ito. Parang Sunday's best talaga siya. Even yung mga anak ko, ang daming nakain. Like yung kanin, sasabawan mo, tapos may pork chop, napakasarap. So anyway, hindi ko pala sinabi kay Papa muna kung ano yung uulamin namin. Dahil para ma-surprise siya, dahil alam kong paborito niya nga ito, yung mga pritong pork chop, tapos meron pang tahong. Gustong gusto niya yan. Kaya naman sinabihan ko siya after makapagluto ni Pinggoy na, pa, punta ka na dito, kakain na ng alam mo, bigla ako merong naalala. There was a time nung grade 2 kasi ako. Isang taon kami sa probinsya, tumira sa Leyte, sa side ng nanay ko. Tapos, ang simple ng buhay doon. Doon ko talaga na-enjoy yung childhood kasi wala akong iniintinding kung ano-ano, puro paglalaro lang with mga kaibigan doon, yung mga inatupag ko. As in, doon ko talaga naramdaman yung bata, yung pagkabata, kaya gusto ko talaga yung probinsya life. Tapos, ang bahay namin, ang kulit nga kasi maliit na kubo lang talaga siya. Wala nga banyo. So, maliit na kubo siya, may tindahan pa yung nanay ko. Tapos, sa ibabaw ng kusina, merong papag doon. Doon yung magiging tulugan mo at hindi ka pwedeng tumayo doon, even kahit upo nga kung adult ka. Kasi tatama yung ulo mo sa nipa na bubong. Tama ba yung term nun? Basta yung parang dahon siya ng niyog na natuyo. Ganun yung bubong namin. Tapos, ang nakakatuwa doon kasi puro family ng nanay ko nga yung mga naandon. So, parang halos lahat magkakamag-anak, magkakakilala. Tapos, yung bahay na yon, bahay kubo na yon, sa kaliwa namin, may maliit na kalsada papunta sa bundok. After ng kalsada, simbahan. Then, sa kanan mismo namin, school na namin, elementary school. Oh my God. And then, konting lakad lang paglagpas ng school. Merong tulay doon, pero sa ilalim kasi may river doon. Oh my God, doon kami naliligo ng kuya ko dahil wala nga kaming banyo. Doon kami naliligo ng kuya ko, nagdadala lang kami ng tabo, sabon, shampoo. Minsan nakikita namin yung classmate namin. Tumatawid na sila doon sa sa bridge. Kami naliligo pa ng kuya ko. Tapos, di ba nga harap ng kalsada yung bahay namin. So, pag tumawid ka naman ng kalsada, konting lakad lang, dagat naman. Tapos yun nga, may mga times dati na kapag umuwi yung papa ko galing Manila kasi nag-work siya as driver eh. So umuwi siya from time to time from Manila to Leyte. Tapos, kapag mga Sunday weekend, nagdadala sila ng mga pagkain. Tapos, doon kami tatambay sa beach. So, doon ako natutong lumangoy kasi tunuruan ako ni Papa dati na lumangoy habang nagpipiknik nga kami sa harap ng dagat. Oh my God, sobrang sarap talaga ng childhood experience ko doon. Kaya, pikon na pikon talaga ako nung all of a sudden biglang, uwi na tayo bukas. Parang, what? Ang sarap-sarap ng buhay ko dito. Parang gusto ko dito na talaga forever. Pero wala naman akong choice dahil magagawa ko? Nakapag-desisyon na yung magulang ko na bumalik nga ng Maynila. Tapos, ayun, lungkot na ng buhay ko after. And looking back, sobrang saya talaga. Yun yung happiest year of my life nung pagkabata ko. And how I wish na maranasan din ng mga anak ko yun. Kasi sobrang simple, ang payapa ng buhay. Tapos yung lolo ko doon sa side ng nanay ko, meron silang palayan yata yun. Basta tinuturuan nila kami magtanim ng palay. Tapos kapag tumawid ka pa doon sa pagitan ng palay, merong may well. Yung magdadakot ka ng tubig doon sa well, sa balon. Oh my God, ang saya-saya. And alam mo ngayon ang tanda ko na 36 na ako. Most of my childhood memories naman kasi nakalimutan ko na. Pero yung mga experience ko doon sa Leyte, parang even up to now, parang buhay na buhay pa rin. Alam mo yun? Siguro dahil sobrang saya nga. So, ayun na nga. Bigla ko lang siyang naalala magawa ng Sunday. Tapos may masarap kaming pagkain. Well, anyway, eto na nga po. Nakapaglinis na ako ng banyo niyan. Kinabukasan na nga pala ito. Monday, may pasok na si Pinky. Champurado ang niluto ni Pinggoy. Then, after niya nga maasikaso yung aming panganay. Eto na nga. At naligo na rin ako. Alam mo ba? Dahil madaling araw ko nga ginawa yung paglilinis ng banyo. Siguro more than 2 hours yata ako dun. Kasi ang dami kong pinagkukuskus. Tapos even yung tough stain sa wall, sa shower area namin na ilang buwan ko ng pinoproblema. Nasolusyonan ko na. Thank you sa Power Paste ng Scrub Daddy. Anyway, eto nga pala yung niluto ni Pinggoy. Nag-marinate siya ng manok. Kahapon pa, isang buong manok yan. Niluto niya sa air fryer. Super sarap nito. Anyway, hindi pala napunta or natuloy yung aming bisita. Kasi yun din yung isa sa nag-trigger sa akin na madaling araw, maglinis ng banyo dahil may bisitang pupunta. Pero okay lang. Pero alam mo ba, yun na nga, after mag-lunch, hindi ko na talaga kinaya yung pananakit ng likod ko. Siguro nabigla dahil, di ba matagal na rin naman akong hindi naglilinis ng bonggang-bongga.
Grabe rin talaga yung pagkukuskus na ginawa ko kanina na para bang merong kailangan patunayan. So, ang sakit ng katawan ko, especially yung likod at balakang ko. I'm not sure kung dadatnan na nga ako. So, sabi nga ni Pinggoy kanina pa lang, sige lang, mamaya i-massage kita. So, ayan nga, wala ako mahanap na ibang panghaplas. I think ang ginamit namin dito is yung pangkabag na panghaplas para sa bata. Ayan lang kasi nakita namin. So, sabi ko, pwede na yan. And in fairness naman, ayan, na-relieve naman kahit papano yung pain sa likod ko. So, ayun nga, mansanilya pala yung ginamit ni Pinggoy dyan. So, after mga ilang minutes, okay na yung massage niya. Pero feeling ko parang kulang pa. So, naisip ko, ay, meron kami ditong massage pillow from Bomidi. May heat compress effect siya. Pero kung ayaw mo naman na meron siyang mainit-init na effect, meron din namang button dyan na pipindutin mo lang sa gilid para mawala yon. Tapos, nare-reverse yung ikot niya. Matagal din siya malobat. At saka, rechargeable kasi ito. Kaya matipid din na kailangan ng battery. So, dito ko lang talaga siya pinipwesto sa sofa para anytime nga na kailangan namin ng ganitong instant massage. Ito na lang. Anyway, diba? Malaking bagay din talaga na minasahe ako kanina ni Pinggoy. Pero if you want another massage para sa buong katawan, kasi hindi lang to pang balakang pang likod, pwede rin sa may batok area, sa legs, sa braso. Lagay ko yung link nitong Bomidi pillow massager sa baba or comment section. Pero on a serious note, talagang sumama yung pakiramdam ko na feeling ko baka trangkasuhin ako nito. Lahat talaga, wala akong nagawa. Even yung paglilinis sa kwarto, hindi ko na asikaso. Si Pinggoy na nga ang nag-asikaso niya. Siya nagpalit ng bedsheet, naglinis ng kwarto. Pagkapasok ko nga, yan ay naabutan ko. Thank you, my love! Huwag niyo napansinin na hindi siya color coordinated, okay?